Eden? Hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ba't ba ang nipis-nipis ng katawan mo? Parang hindi ka kumakain. Ano? Wala ka bang boyfriend hanggang ngayon? Hindi ka gumaya sa mga pinsan mo? Aba, puro mga Amerikano ang naging mga jowa. Hindi naman pwedeng ganyan ka na lang. Wala kang magiging asawa? Ganon? Anong gagawin mo sa matris mo? Bubulukin mo? Hoy, Eden! Gumising ka! Eden! Titingnan mo na lang ako? Ano na, Eden? Eden! Ano na? Hoy! Ikaw, tita! Akala mo, kinaganda mo yung pusit mong lipstick at saka pula mong parang tsakadal? Mukha bang lait ka sa akin? Porkit payat ako, lalaitin mo yung estado ng buhay ko. Hoy! Gumising ka naman! Ang pangit mo na nga! Ang pangit pa ng ugali mo! Ano ba gusto mong gawin ko, ha? Magpakataba, ha? Nakita mo naman, di ba? Mahirap ako! Kaya wag mo na lang ako laitin! Kung gusto mo, tulungan mo ako kung kaya mo! Ano? Sasawayin mo tong katawan ko? Okay na nga to eh! Mapayat! Kesa sa mataba, ang hirap magpapayat! Tapos yan yung braso mo, mukhang tambutso! Tingnan mo! Ang itim mo lang nga, kinunarete mo lang mukha mo para magmukhang maganda! Pero ang totoo, pangit ka! Ano? Anong gusto mong gawin ko? Magpakasarap? Ikukumpara mo ako sa mga kamag-anak nating nasa Amerika? Ano? Anong gusto mo? Magbuka ka na lang ako sa mga afam para maging katulad mo na iniwan din ng asawa? Hoy! Kontento na ako sa buhay ko, kaya huwag ka makialam. Hindi kita pinakailaman kahit wala na akong pamilya, wala akong pakialam sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka dito. Maghilamos ka sa inyo, matulog ka kasi nangungulubot ka na. Kulang ka sa tulog. Pakalimera ka kasi kung ano-anong mga iintindi mo sa mga kapitbahay. Ayan. Tingnan mo, kulubot ka na. Ang dami mong wrinkles. Buti pa yung wrinkles sa pagkain. Masarap. Ikaw hindi na masarap. Mukha ka pang tambutso. Tapos naka-brown ka pa. Ano sa tingin mo? Santo papa ka? Hoy! Wag ka dito! Doon ka sa inyo! Umuwi ka! Titingnan mo na lang ako? Ano na, Eden? Eden! Ano na? Tita, wala pa po. Wala pa akong asawa. Ayun na nga eh. Wala kang asawa. Gumaya ka sa mga pinsan mo. Nagsipag-asawa ng mga Amerikano o so nandoon na sila sa ibang bansa. Dapat ganun din ang gawin mo. Ano, gusto mo? Yung mga kaibigan nila ipakilala sa'yo? Para magkaroon ka rin ng jowa. Ay, hindi na po, tita. Okay lang po. May boyfriend na po ako. May boyfriend? Taga rito? Opo. Nako, for sure magsasaka yan. Ha? Ano papakain sa'yo niyan? Kamote? Saging? Mais? Tita naman, minamalait niyo naman po yung mga pagkain yun. Masarap yun, masustansya. Ay nako, Iha. Mabubulo ka talaga dito sa probinsya pag ganyan ang senaryo mo sa buhay. Nasasarapan ka sa ganung pagkain. Napakaraming masasarap na pagkain sa Maynila. Baka akala mo, mag-isip-isip ka. Okay na po yun, tita. At least dito sa probinsya, yung mga pagkain, organic. Fresh from farm. Hindi katulad dun sa Maynila, puro chemical. Nako, Iha. Wala kang asenso dito sa probinsya. At lalong-lalo nang wala kang asenso dyan sa sinasabi mong boyfriend mo na taga rito rin naman, pareho mo. Ano mangyayari sa buhay nyo? Okay lang po yung tita. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-alala sa akin. Kaya ko na po. At saka nasa hustong edad na po ako. At isa pa, tita. Masaya naman kaming nagsasama ng boyfriend ko. Oh, Eden, kain na tayo. Ito na po siya. Oh, tita mo? Oh, napadalaw eh. Hi, tita. Ayan ba yung pinagmamalaki mo? Opo, si Renz. Ano naman ang buhay na ibibigay niyan kaya sa'yo? Ano bang trabaho mo, Toy? Nagko-construction po tsaka magsasaka. Por Diyos, por Santo. Sinayang mo ang beauty mo, Iha. Pumatol ka lang sa magsasaka. Sinasabi ko na sa'yo eh. Doon ka na sa mga pinsan mo na makapag-asawa ka ng Amerikano at umigi naman ang buhay mo. At saka, ba't nandito yan? Tita, dito na po nakatira si Renz. Nagsasama na po kami. Apo. Ha? Nagsasama kayo nang hindi kayo kasal? Abay, napaka-immoral naman palang buhay ang gusto ninyo. Buti pa mapayagan nanay mo ng ganyan. Tita, magpapakasal naman po kami. Nag-iipon lang po ako ng pera. Hanggat hindi nakakaipon, hindi magpapakasal. Dapat, nag-ipon muna bago ikasal. At saka,
Sa bagay, maigi na rin na hindi muna kayo nagpakasal at baka magbago pa isip na itong pamangking ko. Napatulang ka. Tita, hindi naman ganun yung iniisip ko na porket hindi kami nagpakasal, magbabago pa yung isip ko. Hindi po. Mahal po namin ang isa't isa. At isa pa Opo. po, Mahal ko po si Eden, tsaka gagawin ko naman po lahat para maginhawa din yung buhay namin. Kagaya ng mga kasabihan ng marami, walang nabubuhay sa puro pagmamahal. tita, akala ko po naparito kayo kasi nabalitaan niyo yung nangyari kay mama. Ano yun? Naparito ako syempre. Gusto kong magpahinga, gusto kong huminga ng masarap na hangin. Oh. Kaya ako napapasyal dito. Tita, isang buwan na po na wala na si mama. Ha? Opo. Patay na ba yung kapatid ko? Opo, akala ko nga po pupunta kayo eh. Kaso hindi. Hanggang nalibing na lang siya. Isang buwan na. Ngayon lang po kayo nadating dito. So, akin na pala itong lupain na to. Ganyan, patay na pala yung kapatid ko. Mapapasalin na lahat to sa pangalan ko. Tita, pasensya na po. Hindi naman po sa nakikialam ako. Pero, di ba po, ayon sa batas, kapag namatay na yung nanay, sa anak mapupunta? Oo nga po May usaping iba ang lupang ito. Ha? Huwag ka makialam. Sausawero ka. Hindi mo alam ang pinag-usapan sa lupang to. Bili ng mga magulang namin. Kaya wala kang karapatan. Alam mo, ganyan rin lang ang mga talas ng mga dila nyo. Ayoko ng immoral sa pamamahay ko, sa lupain ko, sa teritoryo ko. Ngayong gabi, lumayas kayo. Tita, teka lang. Bakit naman po biglaan? Tita, baka pwede namang kahit bukas na lang po kasi gabi na po eh. Hindi, ngayong gabi na. Para dito na ako matutulog. Walang sausawero at matigas na ulong pamangkin na makakasama ko. No? Sige na. Tita, Alis na kayo. masyado na po talagang gabi. Baka pwede po natin ipagpabukas na lang yung pag-alis namin. Opo, parang awa niyo na po. Saan? O di ba tiga rito ka? Didalhin mo yung pamangkin ko doon sa bahay mo. Sige na. Umalis na kayo. Sige po. Akin na pala yung lugar na to. Patatayuan ko to ng magandang pahingahan. Yung pag-uwi ko refresh na refresh ako dito. Ako, mahal, pasensya ka na ha. Mukhang pagod ka na. Hindi ko alam saan tayo nito tutuloy na yun eh. Sama kasi ng Naman. ugali ni tita. Walang puso. Ewan ko ba dyan sa tiyahin mo? Sakit na rin ang paa ko. Nalobat pa tong e-bike natin. Kanina pa tayo nagtutulak. Baka pwede tayong humanap ng pwedeng kakapag-charge nito. Mahal, subukan mo kaya kausapin muna sila Aling Bebang. Doon muna tayo makituloy kahit isang gabi lang. So tingin mo, papayag yun? Alam mo naman, di ba? Nagkautang din tayo doon. Di pa nga rin pala tayo bayad doon. Doon si Bitoy. Hindi rin ako sigurado. Alam mo naman, di ba? Marami tayong pinagkakautangan. Ayaw na nila din. Wala tayong choice yan, mahal. Baka dito pa tayo magpalipas sa daan ng gabi. Kaya mo, tingin na lang muna tayo. Ano nangyayari doon sa babae? Parang nasiraan ng sasakyan. Ano ba yan? Ba't ba ako nasiraan? Dito pa ako sa gitna ng kawalan. Paano na kaya ako nito? Teka nga, tignan natin. Madilim dun sa lugar yun. Baka mamaya mapaano rin siya. Tulungan na natin. Hindi ko alam paano ayusin na itong hybrid na to. Miss, mukhang nasiraan ka ng kotse ah. Ay, oo. Di ko nga alam paano ayusin eh. Ayaw mag-start. Bigla na lang tumirik dito. Naku, sandali lang. Marami akong alam dyan, miss. Gusto mo tulungan ka na namin? Ako nga nalobat yung e-bike ko. Ito, di ko naman kailangan magawa to. I-charge kasi yan. Pero yung sa'yo, mukhang hybrid yung kotse nyo ah. Oo, hybrid nga. Hybrid siya, no? So, ano po bang problema? Ayaw niya mag-start? Bigla na lang tumirik. Hindi ko alam ano gagawin. Sige. Sandali. May titignan lang ako dito banda, ha? Saglit lang. Naku ma'am, magaling po tong asawa ko mag-ayos ng sasakyan. Padigurado po, makaka-uwi ka po ng safe. Buti, maraming talento tong asawa mo. Ayan, ma'am. Mukhang okay na. Try niyo po ulit i-start. Saglit lang, ha? Sige, Try start. niyo po i-start. Sige, start ko lang ha.
Ano ma'am, okay na? Gumana no? Oo nga, okay na. Buti na lang at nakita niyo ako dito sa daan. Teka lang, saan ba kayo papatungo? Eh, bakit ang dami niyong bitbit? Ma'am, naghahanap po kami ng matutuluyan ngayon. Yung tita ko po kasi, pinalayas kami ng asawa ko. Grabe naman yung tita mo. This oras na ng gabi, pinalayas pa kayo? Di ba lang pinagpabukas? Wala. Yung tita po nun, masama yung ugali, mata pobre. Dahil tinulungan niyo naman ako. Gusto niyo, may spare room ako sa bahay. Baka gusto niyo doon muna tumuloy. Mahal. Kung okay lang sa inyo. Ma'am, Nakakaya. Hindi na po siguro, ma'am. Hindi naman po kami humingi ng kapalit sa ginawa namin. Okay lang. Hindi, ako ang nagmamagandang loob dahil tinulungan niyo naman ako. Kasi kung di dahil sa inyo, baka dito na ako matutulog sa kalsada. Naku. Ang dilim-dilim pa naman sa lugar na to. Pero ma'am, nakakahiya man po pero di na po namin siguro tatanggihan kasi gabi na rin po at wala na rin po talaga kaming choice kung saan kami pwedeng matulog ngayong gabi. Di ba, mahal? Oo nga po, pero huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas po, aalis din kami. Maghahanap kami ng matutuluyan para hindi kami makaabala sa inyo. Nako, walang problema. Mag-isa lang naman ako sa bahay. At saka, kung wala din kayong trabaho, meron akong business dun sa Manila. Baka gusto nyong magtrabaho para sa akin. Naku, Para makapagsimula din ma'am, kayo. parang sobra-sobra naman po yung tulong niyo. Pero ma'am, kailangan po talaga namin ng trabaho ngayon. Naku, ma'am, hindi po talaga namin tatanggihan yung mga tulong niyo. Pero ma'am, pinapangako namin sa inyo ng asawa ko, gagalingan po namin dyan sa negosyo niyo. So, kaso po yung e-bike po namin, lobat eh. Ay nako, walang problema yan. Papapick up ko na lang sa driver ko yan mamaya. Dito na natin sa gilid. Igilid na lang muna natin sige baka po. mamaya. Clamp yan. Malaking bagay din Marami po sa nagkaklap amin sa yan. lugar na to. Sige po, ma'am. Tara na. Sige po, itatabi ko lang yung Tabi e-bike, mo susunod muna. na po ako. Sige, tara sa kotse. Kayo na. Uy, congratulations, Renz and Eden, ha? Pang 14 branch na yung Bruin Bites. Nakakatuwa kayo. From probinsyana to multi-millionaire, ha? Hindi naman namin makakamit to lahat, ma'am, kung hindi dahil sa tulong mo. Tama po, Miss Arian. Nako, Miss Arian, maraming salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin, ha. Ikaw din naman una nagturo sa amin kung paano gawin yung magagandang bagay dito sa business, kaya lumago din naman. Pero hindi lang naman yung dahil sa akin eh. Dahil din sa sipag at tiyaga at determinasyon yung umangat sa buhay. Kaya ayan ang posisyon nyo ngayon. Salamat po talaga sa tiwala nyo sa amin, ha? Alam namin na hindi tayo magkakilala talaga, hindi magkadugo. Pero talagang binigyan nyo kami ng oportunidad na umunlad sa buhay. Buti na lang pala, Miss Arian, nasira yung kotse mo nung gabing yun. Biro lang. Kasi kung hindi nasira, hindi namin kayo makikilala. Tama. Laki pong bagay na binago niyo po yung buhay namin. Ako, karangalan ko makatulong sa inyo. At nakakatuwa. At ang layo na ng narating ninyo. So, ano ba yan? Ako yung mamamaalam muna. Kailangan ko magbakasyon. Saan ka po pupunta? Pupunta muna akong Canada. Malay mo, doon ko matagpuan yung the right one ko. Naingit na kasi ako sa inyo eh. Baka nandun na talaga yung para sa'yo, Miss Arian, o baka naman gusto mo ng afam. Ayoko, masyado malaki yun. Chocolate Hindi, joke na lang, lang. po, pasalubong Okay mag-alala. Uwian ko talaga kayo, papasalubungan ko kayo. Bahala na kayo dyan ha. Sige po. Sige, Miss Arian, mas lalo pa namin gagalingan. Maraming positive na ibabalita Yun ang gusto kong marinig araw-araw. Lagi-lagi po. Noted Sige, po yan. mag-ingat kayo. Ingat Sige, din po. muna na ako. Sige po. Grabe talaga si Miss Arian, no? Totoo. Tsaka grabe rin yung binigay ng kapalaran sa atin. Alam mo yun, akalain mo, pinalayas tayo ng biglaan ng tita kong demonyong yun. Tapos, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Bigla na lang natin nakilala si Miss Arian. Tapos ngayon, boom! Eto na tayo. Mayaman. Oo nga, mahal eh. Pero, mas grabe yung tita mo. Sinabi mo pa. Teka lang. Wala na akong balita sa tita ko. Asa na kaya yun? Ay, yung anak ko tumatawag. Hello, anak. Oh, kumusta na kayo dyan? Hello? Hello, Ma. Kamusta? Kumusta na kayo dyan? Nga pala, anak, buti na patawag ka. Tatanong ko kung kailan ka pa magpapadala uli eh. Kasi alam mo naman, marami pang materialis yung kulang dun sa pinapagawa nating bahay. Ay, naku, Ma. Ma, kaya nga ako tumawag eh. Tungkol dyan sa bahay na yan. Nalaman namin na
yung pera na pinapadala namin, nilulustay mo lang pala sa bisyo mo, sa pagsusugal mo. Hoy, anong pagsusugal sinasabi mo? Di ba naman araw-araw ko kayong pinapadala ng picture tungkol sa development ng pinapagawa nating bahay? Ano bang problema mo doon? Yun na nga yung masakit mo eh. Di ka pa nakontento na nagsisinungaling ka sa amin. Nilalaan mo pa. Eh yun, nalaman namin na yung picture ng mga pinapadala mo, picture pala ng pinapagawang bahay ng kapitbahay. Pero pinapagawa ko naman, hindi pa lang tapos. Basta ma, napag-usapan namin magkakapatid na tumigil na ng pagsusustento sa'yo. Ha? Di lalo nang hindi natapos yun. Mahirap na po kasi kayo pagkatiwalaan eh. Diyos ko naman, mga anak ngayon pa kayo nagdesisyon ng ganyan. Paano naman yung libangan ko dito? Paano ako makakapag-mahjong? Tsaka paano ako makakapag-casino? Alam mo naman yun lang ang libangan ko. Kung di niyo ako papadalan, paano? Alam mo naman na wala akong trabaho. Ma, yun na nga po eh, masakit po talaga sa amin na yung perang pinaghihirapan namin, dyan sa bisyo nyo lang pala inuubos. Sige na ma, tumawag lang talaga ako para sabihin sa inyo, di rin kayo mabigla na kung bakit tumigil kami magsustento. Hello? Hello? Hoy anak! Hello? Hello? Pinagpatayan ako? Pwisit na yan. Paano na ngayon yan? Mahal, congratulations sa atin. Pang 14 na branches na natin to. Oo, mahal. Alam mo, kung hindi dahil sa sipag at tiyaga natin, hindi natin ito makakamit. Lalong-lalo na kung hindi dahil kay Miss Sa Arya. Aryan. Tsaka mahal, ang perfect mo talaga mag-isip. Ang ganda ng pangalan ng coffee shop natin. Brew and Bites. Syempre. Tignan mo, ang daming customers na labas, pinipilahan. Siyempre naman, matalino tong asawa mo. Hindi lang mayaman dati, pero ngayon, okay Ay, na nako, tayo. ang pagyaman naman talaga kasi pinaghihirapan, pinagsusumikapan. Tignan mo na, tayong dalawa. Nagawa natin. Tsaka, napakagaling mo rin naman talaga mag-manage. Kasi, sinuportahan mo rin ako. Uy, pamangkin. Napapasyal ako sa'yo dito. Talaga palang totoo yung balita, mayaman na kayo. Alam mo naman na ikaw na yung paboritong-paborito ko, kaya na-miss kitang puntahan. Naging paborito mo ko kasi mayaman Aba, ako. syempre, ikaw yung pinakamaganda kong pamangkin, bakit naman hindi? At saka, ang swerte mo sa asawa mo ha, buti yan ang nakatuluyan mo. Oo, kasi kung binitawan ko siya dati, siguro wala na rin ako ngayon. Di ba nilait mo kami dati? Ay, dati pa yun, kalimutan mo na. Buti nga hindi ka gumaya sa mga pinsan mo. Tanong mo yung mga anak ko. Pinabayaan na ako. Nasa Amerika nga silang lahat. Di na ako pinapadalhan. Wala akong pang mahjong, wala akong pang casino. Wala, ganito-ganito na lang ako. Siguro po ginawa yun ng mga anak ko para matuto ka sa buhay. At kasi, yung ugali mo, hindi pa rin nagbabago. Mahal, ang weird pa rin ng tita mo hanggang ngayon, no? Grabe naman kayo. Matagal na yung nangyari noon, ano? Buti-buti na tayo ngayon. At saka, sarap niya ito, ha? Tsaka, hindi mo ba ako na-miss? Kaya nga kayo pinasyalan dito eh. Dahil na-miss na nga kita, di ba? Hindi po ka namin mamimiss. Kasi yung ginawa mo sa amin, sobrang pandalain. At saka nga, kaya nagpakalayo-layo kami. At nagsikap kami para sa kinabukasan namin. Tsaka lahat nung kung ano meron kami ngayon, pinaghirapan namin yun. Bunga yun ng mga motivation namin. Dun sa mga sinasabi mong masasakit na salita na pang yurak ng mga tao, di ba? Ikaw po yung pinakaunang naging motivation namin. Kaya namin nakamit lahat to. O, di ba? Parte pa rin ako ng pagtagumpay nyo. Nga pala, hindi na ako masyadong umuwi ng Maynila. Pwede ba maki-stay sa inyo? Tsaka, baka naman pwedeng pahiramin mo ko ng 20 mil. Ako tita, yung mga kagaya mo, walang lugar doon sa bahay namin. Tsaka 20 mil? Bakit naman? Paano mo kami mababayaran kapag pinautang ka namin? Eh di ba, hindi ka na pinapansin ng mga anak mo? Hindi, sasabihin ko, umutang ako sa'yo, padala nila ako ng pera. Ganun lang. Ganun lang kadali. Mm-mm. Pero, ayoko. Bakit? Ikaw mahal. Papautangin mo ba tong tita ko? Siguro wag na lang din kasi kung bibigyan mo yan ng tulong,
may masasabi at masasabi pa rin yan. Tingnan mo nga oh, nung walang-wala tayo, ang dami niya mga chismis sinasabi sa atin, tungkol sa atin. Pagmamaliit niya. Tsaka yung sinabi mong dahil sa'yo na-motivate kami. Oo, totoo yun. Pero kung hindi dahil sa isang taong tumulong sa amin, hindi namin itong makakaya lahat. Dami nyo namang hanas dalawa. Ano? Patutuloyin nyo mo ba muna ako sa bahay nyo o ano? Hindi. Hindi din. Eh di pahiramin mo na nga lang ako ng 20K. Hindi rin. Hindi rin. Ano ba yan? Sayang lang pamasahe ko pagpunta rito sa inyo. Hindi naman namin sinabing pumunta ka, di ba? So ang gusto naming mangyari ngayon, umalis ka dito para hindi na kami makapagsabi pa ng masasakit na salita. O sige na, umalis ka na po. Sayang na pagpasyal ko sa inyo dito. Daling ko na to, ha? Kapal talaga ng mukha ng tita ko. Ang weird niya.